May kumakalat po na post na nagsasabing si Pastor Apollo Kibuloy daw po ay tatakbong senator sa 2025. Ito po ay galing sa page ng Usapang Kongreso. Sabi dito sa post na ito, Kibuloy to run for senator. The self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy, who is wanted by the FBI, announced his plan to run for senator in the 2025 election. Actually, nakita ko rin dyan sa page ng Usapang Kongreso na si Senator Kiko po ay kinukonsider ang pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 election. If ever na matuloy po si Senator Kiko Pangilinan, sana po isuportahan natin. Kailangan nating ibalik yung magagaling, matatalino at matitinong senador sa bansa natin. Sa Senate, no? Ngayon, kung tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy, kayo na hong bahalang mag-decide, no? Pero kung tatakbo yan, mukhang mananalo po yan. Kasi alam naman po natin, no? Yung mga Pilipino kung anong gusto nila sa kandidato. Ayan, no? Kapag nanalo yan, tapos si Winnie Rebillame, ewan ko na lang, no? Well, at the end of the day, mga Pilipino po ang magde-decide, no? Sana nga, mga Pilipino ang nagde-decide sa election natin at hindi machine. Hindi machine, hindi computer, hindi SD cards na kayang i-manipulate ng tao, no? So, sana nga, tao, mga Pilipino ang nagde-decide. Pero, ano hong masasabi niyo dyan, no? If ever tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy, ano naman kaya ang maiaambag niya sa Pilipinas? Ano mga batas ang kanyang ipapasa? Kung totoo yan, tatakbo ba siya para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, para gumawa ng batas na mapapakinabangan ng mga Pilipino? Or tatakbo siya para protektahan ang sarili niya at ang kanyang mga kaibigan, mga kaalyado? No? Yun lang naman po ay tanong natin. Kung hindi niyo po napapansin, mukha na po talagang isang malaking circus ang ating Senate ngayon. Iilan na lang po ang matitinong senador na totoong may pagmamahal sa bayan. Iilan na lamang yung pinoprotektahan ng interes ng bansa at ng mga Pilipino. Karamihan sa kanila ay pinoprotektahan ng mga kaalyado, mga kaibigan at mga sarili. Kung kayong tatanungin, gusto niyo po bang maging senador si Pastor Apollo Kibuloy? Ilagay niyo lang po sa comment section below. Sabi pa po dito sa balita, anytime daw baka siya arestuhin. Former President spokesperson Harry Roque revealed that former President Rodrigo Duterte has information about his possible arrest in light of the ICC probe on the previous administration's bloody drug war. Ayan. At sabi nga po dito sa photo na ito, Duterte learns of possible arrest. Ayan, so yun po yung development. Dati-dati, ang nababalitaan natin, hindi makikipag-cooperate, hindi papayag ang Pilipinas, walang collaboration, walang coordination na mangyayari. Pero ito na po yung nababalitaan natin, kahit mismong dating Pangulong Duterte, may may intel na siya na anytime soon maaaresto na siya, no? So yun po yung mga balita ngayon. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoo. Hindi natin alam kung ginagawa ba ito nila Harry Roque, ng mga DDS, ng camp ng mga Duterte para makakuha ng simpatya sa mga tao, na kaya nila sinasabi na aarestuhin na yung dating Pangulo para makakuha ng simpatya at awa sa mga tao. Yun lang naman po ang naiisip ko, opinion ko lamang. Kasi nga, ang sinasabi ng admin, walang ganun. Although may nakita tayong balita dati na sinasabing ang ICC daw ay pwedeng mag-release ng warrant sa kahit sinong opisyal ng Pilipinas. So siguro, ang mga nararamdaman ng mga DDS at ng camp ng mga Duterte ay nalilito sila at saka nagwo-worry at concerned sila dahil anytime soon baka mangyari yung kinakatakutan nila, no? Kaya siguro ito may mga sumusulpot na balita na may gustong tumakbo sa pagkasenador. Kaya nga dapat po natin silang tanungin at dapat po natin i-consider yung layunin nila sa pagtakbo. Tatakbo ba sila para sa mga Pilipino at sa Pilipinas or tatakbo sila para meron silang proteksyon sa sarili nila at sa mga kaibigan nila? Yun po yung mahalagang tanong. Dahil kapag nanalo po sila, tapos hindi naman pala sila tumakbo para sa mga Pilipino, sa Pilipinas, mga Pilipino na naman po ang talo dahil pinapasweldo natin sila, pero hindi pala sila makakapag-ambag sa ikabubuti ng bansa. Dahil nga poprotektahan lang nila ang sarili nila at ang kanilang mga kaibigan. So kung ako tatanungin nyo mga kababayan, mga kakamping, habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon sa Pilipinas, powers ng powers, hindi po tayo umaangat, hindi po tayo gumiginhawa. Lalo pong, kumbaga, mababa na tayo, lalo pa tayong bumababa, no? Yung uri ng politika sa bansa natin, ang gulo, bangayan ng bangayan, batuhan ng mga statement, siraan, laglagan, traiduran, no? Baliktaran, kampi-kampihan, yung mga dating magkakakampi, nag-aaway-away na ngayon, naglilipatan ng grupo, naglilipatan ng partido, naglilipatan ng suporta. Ano po ang resulta? Nagsasuffer ang mga Pilipino, bumabagsak ang bansa, hindi po tayo umuusad. Paurong tayo at palala ng palala. At kung hindi magbabago po ang ating mga pinuno, mas lalala po yan. Pero ang tanong, sila ba dapat yung magbago?
sa tingin ko dapat po tayo ang magbago. Magbago na tayo sa pagpili ng ating mga iluluklok sa pamahalaan. Ang problema, kung pumipili nga ng tama at matino ang mga Pilipino, kung may mga machine naman na kayang i-manipulate para mag-produce ng resulta ng hindi naaayon sa gusto ng mga Pilipino, wala. Hindi tayo makakaalis sa ganitong sistema, sa ganitong sitwasyon. Ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo mga kakamping, mga kababayan? Ilagay nyo lang sa comment section below. Don't forget to like our video and I'll see you again on my next video. Salamat po.